Alright, mula kay Melvs Castle, mga kaibigan, no? Sabi ganito sa report o sabi ganito sa title, PBBM sa AFP, panggera sa China, fighters at corvette warship tuloy ang pagbili. No? Yung tinapyas daw na budget, mga tol, sa AFP ay ibabalik. Hindi natin alam kung totoo yun, mga tol, no? So panoorin natin to at bigyan natin ng reaction video. Pero sana, kung totoo man, mga tol, sana ibalik yung tinapyas na pondo sa AFP. Alisin na lang yung mga hindi kailangan, mga tol. Halimbawa sa DPWH, dinagdagan pa nila ng pondo yon. Nako po, ang dami-daming hindi naman natatapos ng DPWH, di ba? Tapos yung para sa AKAP program na yan, hinayupak na program na yan, mga tol, no? Sabi sa inyo, mga kapatid, hindi tayo maka-Marcos, hindi tayo maka-Duterte, pro-government, hindi tayo ganun. Pro-Filipino tayo, mga tol. So kahit na ito ba ay pinsan ni Marcos, mga tol, di ba? Galing kay Duterte, hindi tayo, mga tol, pro sa kahit na sino mang politiko. Pag nakikita natin hindi maganda, hindi talaga maganda, di ba? So eto, mga kapatid, panoorin natin to mula kay Melvs Castle. Ibabalik daw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang natapyas na pondo ng Armed Forces of the Philippines. Isa na naman batong pangako na baka mapako talaga. Papaano tayo lalaban pag nagkagera niyan? Kung puro na lang tayo aasa sa kaalyado nating bansa at hindi tayo magpapalakas ng sarili nating pandigma. Well, ang sabi naman, di ba, hindi daw makakaapekto sa modernization program ng AFP kahit na tinapyasan ng 15 billion pesos yung budget ng AFP. Well, siguro, mga tol, sinasabi na lang nila yon, pero apektado yan. Diba? Apektado yan, mga tol. Imo-modernize mo yung AFP mo tapos tataplasan mo ng budget. Well, hindi naman si PBBM ang nagtapyas. Pero ang dami kasing pinaglagyan ng mga pondong hindi naman kailangan. Biruin mo, sabi nga sa institution, sabi sa constitution dapat daw pinaka-prioridad na pondohan is yung edukasyon. Kaso mas malaki pa yung pondo ng DPWH, mga tol. 'Di ba? Tapos biglang naglagay pa ng pondo dito sa AKAP, 26 billion, mga tol. AKAP ayon sa report nagagamit ng mga politiko. 'Di ba? Nagagamit ng politiko, mga tol, lalong-lalo na ngayon na malapit na eleksyon. Nandirito todo pamumudmud ng perang hindi naman kanila. Yan ang problema, mga tol. Siyempre yung mga tao, wow, salamat po. Tanggapin nyo, sige, tanggapin nyo. Pero wag kayong papauto, iboto ninyo yung alam nyong hindi panay lang, papogi, di ba? Tanggapin nyo. Pero wag kayong magpapauto. Masasakop talaga tayo ng China niyan at tatawagin tayong Philippines Province of China. Dito na nga kung muli si Pangulong Bongbong Marcos. Buo daw ang suportang ibibigay nito sa modernisasyon ng The geopolitical developments and tensions continue to test our sovereignty and our resolve. The surge in cybersecurity threats, if unchallenged and unaddressed, will challenge our national security. Sa command conference naman, pinatututukan ni PBBM ang defensive capability ng AFP. Hindi tayo magsisimula ng giyera, tayo lang ay dedepensa. Para tayong kumuha ng batong ipopokpok natin sa ulo natin yun kung magsisimula tayo ng gera. Di ba? Ang China ang may pinakamalaking naval forces sa buong mundo. Meron silang 600 nuclear warheads. Tayo ni isa wala. Paramihan ng barko, baka 10 ulit na mas marami yung kanila. Hindi lang 10, di ba? Submarine, wala tayo. Tapos tayo magsisimula ng gera, malabo yun. 'Di ba? Kailangan natin bumili ng assets natin para kahit papaano, mga tol, meron tayong man lang, panlaban man lang o pang depensa man lang, 'di ba? Hindi yung tipong sugurin tayo tapos wala. Wala, tulog tayong lahat, 'di ba? Wala tayong pandepensa man lang. Sa gitna yan ng pagbabanta ng Chinese Navy, nagegerahin daw tayo pag pinagpatuloy ng PCG at BIFAR ang paggiit sa karapatan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Well, pero hindi ako naniniwala doon. Gegerahin tayo ng China, mga tol. Malabo yun. Malabo pa yun sa sabaw ng adobong pusit, mga tol. Nang yan, di nila magagawa yun. Kasi nga, yung Taiwan nga isipin nyo na lang yung Taiwan. 'Di ba? More than 60 years na nilang tinatakot at pinagbabantaan, di naman nila ginigera. Tapos Pilipinas, gegerahin nila, malabo yan. Po natin dun sa campaign plan natin is Tatag Kapuluan, which encompasses all the operations that we need to do
to protect our people and secure the state, secure the land. Kasama na yung WPS. Kasama na yung WPS doon, kasama na yung internal security operations pa rin. Sinabi rin ni General Romeo Bronner na ibabalik daw talaga ang perang natapya sa AFP. Sana nga na. Sana nga talaga mga tol, wish natin yan. Pipirmahan ni PBBM ang budget, di ba? For 2025, national budget for 2025 sa December 30 daw. Pero hindi natin alam kung ano ang gagawing, alam mo yun, pag-aaral dyan. Kasi nga, alam mo yun, kaya hindi niya muna itinuloy yung pagpirma niya kasi marami daw siyang aayusin. Diba, marami daw siyang isasaayos. Pero sana nga maibalik yung budget na tinapyas sa AFP. Kasi kailangan talaga natin, ng ating mga sundalo, na itinataya nila yung buhay nila para ipagtanggol ang ating bansa. 'Di ba? Kailangan natin talaga yan, dagdagan ng budget ng AFP. Alisin na yung mga hindi naman kailangan, yung tipong magpapaging tamad lang lalo sa mga Pilipino. Alisin yun. Kasi hindi naman talaga pagtulong sa Pilipino nakikita nating pangunahing layunin ng mga sabing ganun sa DSWD, we will not allow any politicians to distribute the AKAP funds. O samantalang nakikita natin sa mga picture sino namimigay ng pera. Mga politicians, syempre akala mo naman talaga sila yung tumutulong sa inyo, di ba? Baray boto nyo sila. Pangulong Marcos na daw ang bahala dyan kaya hindi pinirma ng General Appropriations of 2025 dahil ibabalik daw talaga ang pambili ng multi-role fighter jet at Philippine Navy warship corvette. Sa ngayon, yes, masaya tayo sa balitang yan, pero hanggat hindi pa nangyayari mga tol, wag muna nating asahan. Kasi baka mabigulang yung mga damdamin natin. Kung ibabalik ni President BBM yung budget na tinapya sa AFP, good job. Kung hindi, yun lang. Yun lang. Ayaw nating mapahiya mga tol, di ba? Hintayin na lang nating mapirmahan niya. Hintayin na lang nating mapirmahan niya. Kung hindi niya ibalik, di wala. Wala talagang mangyayari. Ganun talaga. Ano take nyo dun sa mga ganyang... Hindi. Well, sa amin sa Armed Forces of the Philippines, because we want to continue to be professional, hindi na po kami nakikialam dun sa mga, for example, yung mga sulat, no? Yung tungkol dun sa budget natin. Because anyway, the President said that he is going to go over the budget. Okay. He promised, in fact, he was supposed to sign the budget into law today. Pero hindi niya ginawa dahil gusto niyang i-review muna at kung meron siyang kailangan ibalik na mga budget ay gagawin niya. So, we have full trust naman dun sa sistema natin. Sa sistema natin. So maasa rin si General, no? Sabi kung may kinakailangan daw ibalik si President, ibabalik niya. Sana isa sa mga ibabalik niyang budget yung sa AFP. Pero again, hanggat hindi napipirmahan ni PBBM yan, huwag muna tayo mag-expect, huwag muna tayong umasa, no? Kung sakaling ibalik ni PBBM yung budget ng AFP, good job. Kung hindi, wala. Ganun talaga, no? It should not... 26 billion para sa AKAP. Ipapamudmod sa mga kapusang kita daw mga tol. Hindi naman tayo tutol na tulungan yung mga kapusang kita, no? Hindi naman tayo tutol doon mga tol. Hindi naman tayo talaga tutol doon mga tol Kung wala sanang mako-compromise. Katulad na lang halimbawa niyan mga tol, ang daming mga ahensya ng gobyerno ang kailangan pang matapyasan ng budget. Should not be a source of discontent sa armed forces, mga batang moral, hindi dapat, no? Hindi naman kailangan maging source of discontent or even concern ito. Meaning, of course, we are concerned about the budget, no? But we trust the system. That is what is important. Sir, Ang nakakainis lang dito, mananakawan na tayo ng West Philippine Sea. Wala pang pake ang mga senador at mga kongresista. Nga nakakainis mga tol. Hindi, may pakialam naman sila sa salita, no? Kailangan natin makita sa gawa, no? Magkaiba kasi yung gawa salita Pag sa salita, ang sarap pakinggan, pero pag hinahanap mo na yung mga sinasabi nila, ang sakit naman din sa damdamin. Katulad na lamang halimbawa dati mga tol, yung proposal ni Cheese Escudero, hindi pa siya Senate President nun, na yung permanent shelter, 'di ba? Permanent shelter dito sa Ayungin Shoal, no? Hindi natin alam mga tol kung ano na ang balita doon mga tol.
Hindi natin alam, 'di ba? Alam nyo, kaysa magsalita sila ng magsalita, ipakita na lang talaga nila sa gawa eh. Tinapyasan pa rin ang pondong pambili ng mga warship at fighter jet. Kayo, anong reaksyon nyo dito? Ikomento sa baba ang inyong salo. Okay mga kapatid, yan, no? Bilang isang Pilipino, ano masasabi ninyo dyan? No? Ako talaga, mga kapatid, personally, hindi ako pabor doon sa AKAP. No? Marami pa mga kapatid doon sa pagdadagdag ng pondo pa sa DPWH. 'Di ba? Tapos yung Department of Education, alam mo yun, parang binawasan pa ata ng budget yun. Basta, ang daming mga ganyan. Hindi ako tutol doon sa mga tulong na ibibigay sa mga kapusang kita, sabi nga ganon, di ba? Pero kung nakikita natin harap-harapan na parang mali ang sistema, kasi nga sabi nga ng DSWD, hindi daw nila i-allow ang kahit na sino mang politiko na mag-distribute nun. Kitang-kita naman sa mga video, sa mga picture, politiko nagdi-distribute nun. Ano yun? Harap-harapang lokohan, mga tol. Diba? Ulitin natin mga tol, walang problema kung merong itutulong sa mga mamamayan. Pero sana walang nako-compromise din na mga iba pang mga kailangan ng bansa katulad na lamang ng AFP. Tinapyasan ng budget AFP natin. Nagmo-modernize tayo ng AFP natin. Kalagitnaan ng tensyon na nangyayari dito sa West Philippine Sea. Paano tayo makakahabol niyan? Kung tayo mismo mga tol, binabawasan natin yung gasolinang ikinakarga natin sa AFP natin. Ay nako, hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shovel D. Peace out.